Good day mga kabamums booklet. So today, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin masusolusyonan yung on-hold account. So dito sa Chrome, search lang natin GCash Submit Ticket. And here, itatap natin itong Help Center. And hintayin lang natin mag-load. Then dito, pupunta tayo dito sa 3 dash. And itap natin itong Contact Us. Now here, tap natin yung Chat with Gigi. And dito nga, hintayin lang natin si Gigi. And hintayin lang natin lumabas itong message. Then, dito natin itatype yung ating problem na na-encounter sa ating account. So, my GCash is on hold. And hihintayin natin na magbigay ng suggestion dito si Gigi. Tapos, yun yung itatap natin. Ayan, my account is on hold. Select natin yan. At dito, bibigyan tayo ng form. Itap natin yung show form. Then here, ito yung mga kailangan natin sagutan. Yung ating registered name, yung ating registered mobile number sa ating account, and yung ating email. Meron na din ako nagawa nito before, pero hindi ata nahanap. So, gumawa na lang ulit ako ng panibago para naman madami kayong makitang video about sa kung paano nga ba masolusyonan kapag yung account nyo ay na-on hold. Okay. So, dito ilalagay ko lang aking registered mobile number sa aking account and yung aking email. Once na mailagay natin lahat ng information na kailangan dito, itatap natin mamaya yung send. And maghihintay lang ulit tayo ng command kay Gigi kung meron pa tayong mga kailangan i-provide. Tap send. And tap return to chat. And kapag dito ang lumabas, walang nag-match na details sa kanilang file, itatap natin yung ask something else. Then magta-type na tayo ng message dito. Ang itatype na natin dito now ay submit ticket. Para mabigyan tayo ng agent kasi ito ay computerized lang yung sumasagot sa atin. Pero yung agent na yon ay within the next 24 hours pa makakapagbigay ng response. Kailangan muna natin mag-submit ticket and once sumatap na natin yon, ito yung mga kailangan natin i-provide. Mas madami na. Ating email address, registered full name. Tapos ayan, bagalan nyo na lang dito sa ating screen. And madadagdagan pa itong mga kailangan natin i-provide. Depende kung ano yung mapipili natin dito na concerned category. So, tap natin yung arrow and dito pipili lang tayo ng issue. So, in our case, dahil on hold yung ating account, I can't log into my account. And here, lalabas dito yung statement kung ano ba yung pinaka-relevant sa ating case. Pipili lang tayo dito sa may arrow and hahanapin lang natin yung wait lang, scroll lang natin pataas. Ito, my account was put on hold due to a routine verification. Okay lang kahit ang reason due to routine verification dahil wala naman ng ibang option. So dito, tatap lang natin yung your account type and madami pa dito. Makikita nyo dito, kailangan din natin sumagot kung ano ba yung source of fund natin, nature of work. Meron naman na mga pagpipilian dito. And hindi ko na isa-isa sa inyo para hindi na din magtagal yung tutorial natin today. Pero ayan, stop nyo na lang yung screen para makita nyo. And mamaya, magsasubmit tayo ng mga valid ID natin. So, valid ID natin, proof of billing natin. Ang example niyan, utility bills, credit card bills, and dito sa bank with relationship, kung ano ba yung nilink nyo dun sa inyong GCash account, katulad ng halimbawa, BDO or PPI. So, kailangan nyo ng picture or screenshot. Tapos, selfie photo nyo and copy of signature. Pumirma na lang kayo sa isang papel, tapos send nyo din dito kay GCash. Make sure na totoo yung mga pinasa nyong documents. Dahil kung hindi, madi-disapprove itong submission natin or ang pinaka-worst, mati-terminate yung ating account. And kailangan din natin mag-selfie kasama yung ating ID. Dapat yung ID natin nakikita dun sa ating selfie. Yung details dapat malinaw. And mag-i-screenshot din tayo ng phone settings natin kung saan makikita yung mobile number na nakaregister dun sa ating account. And dito mag-a-add lang kayo ng additional concern or additional information dun sa ating problem. So, i-describe nyo lang. Halimbawa, magdagdag lang kayo katulad ng ayaw talaga mag-open. Pwede naman Tagalog or English, pero kung meron talaga kayong hindi alam sagutan dito, ilagay nyo lang yun sa ating comment section at bibigyan namin ng kasagutan. Then once na ma-input na natin lahat ng ating details dito at nakapag-add na nga tayo ng mga documents, itap na natin yung submit at maghihintay na lang tayo ng response kay GCash. Paki-monitor na lang email nyo dahil doon sila magsasend ng response within the next 24 hours. Yun lamang and thank you for watching.